mind, nais kong palalahanan yung mga men and ladies in our church. You are single. Alam kong siguro maraming naghumihiling sa inyo na magkaroon kayo ng date, magkape kayo, or pumunta ng bahay ninyo para ipakita yung kanyang pagmamahal sa inyo. And the question is, am I going to entertain this person in my life? I mean, you all know na iba ang kanyang pananampalataya, iba ang kanyang paniniwala, and you just don't know the whole person. Maaring mabait siya, pastor, wala akong alam na bisyo. Sa kanya, hindi ko siya nakikitang may mga bisyo sa buhay. How do you know? Baka itinatago niya lang sa iyo yun, ladies, dahil hindi ka pa niya nakukuha. Pero later on, pag nakuha niya yung gusto niya, wala ka na magagawa, nakatali ka na. Hihiwalayan mo. And that is why it is so important that before you engage yourself into a relationship that is serious, when you begin to court, kung kayo single, meron kayo niligawan, dito o saan man, siguraduhin nyo mga kapatid, na yung inyong niligawan ay mananampalatayang kagaya ninyo. Pero hindi lang mananampalataya, a lady that loves the Lord, a woman that loves God's Word, a woman that is faithful to the Lord. And you always see in church, faithfully serving the Lord. Sapagkat kapag hindi yan ang ipinag-pray mo, men, you know what will happen later? You will have a big and a great burden. And you would wish, bakit nga ba ako nagpakasal? Sometimes in the church, either yung lalaki yung faithful, yung babae, yung wife, hindi. Sometimes naman yung faithful yung wife, yung husband, hindi. Paano nangyari yun? At bakit nangyari yun? Hindi naman nangyari yun, biglaan eh. Because probably in the past, we did not even pray, Lord, is this the man that you would want me to be with for the rest of my life? Hindi yung, siya yung gusto ko, Lord eh di nauna ka na, ikaw na nagsabi nun. Hindi yung, anong prayer mo? Let your will be done, but give me John. Pwede ba yun? Kung talagang kalooban ng Panginoon, you will not jump into conclusion and say, oo, siya na nga yun. Hindi, kasi sayang, gwapo. Talaga? Mabait. Oo, mabait. Kasi kinukuha niya yung oo mo. So, napakalambing. Oo, ngayon lang yan. Tanungin mo yung may mga karanasan. Mag-interview ka. Tanungin niyo si Gerald. Maraming karanasan sa buhay. I'm just kidding. Men, tanongin nyo. Yung may mga, sa Christian, halimbawa, Christian. Diba? Tatanungin mo si Brother Dennis, si Brother Dennis na nagdala sa iyo eh. Brother Christian, pero ang ganun sa labas. Grabe naman si Pastor. Diba? Marami tayo dito eh. Oh, ladies, alam mo, mas laging, ewan ko ba, bakit sa mga churches na pinupuntahan namin, kakarampot lang ang mga lalaki. Kaya hindi mo rin masisi yung mga ladies, di ba? Wala namang lalaki dito. Sa church, kung meron lalaki, may asawa na. At kung meron lalaki, 14 years old. Tapos ako 40. What do you expect from me, pastor? Meron naman talaga kayo makikita. Di ba kapag fellowship kayo sa ibang church of same like faith? Pero kung hindi dapat, wag. Pagsisisihan yan habang buhay. Hindi ko sinasabi, ladies, na huwag kayong mag-asawa. Ang sinasabi ko lang, at sinasabi ng salita ng Diyos, dapat may pamantayan tayo. May basis. Hindi mo naman kinakailangan malito dahil nandito yung manual eh. At ang unang-unang ginagawa natin is pinapairal natin yung emosyon so that baka mawala pa, sayang. Baka wala nang lumapit. O ladies, single ladies ha,
Mahal kayo ng Panginoon. Hindi dapat magmula sa atin yung initiative. Amen, ladies? Bakit walang mag-amen? Kasi crush ko siya, pastor. Crush na crush ko siya talaga. Di sabihin mo kay Lord, pag-pray mo. Di ba? Lord, kausapin mo siya. Kasi hindi ko siya malapitan. Binigyan ko siya ng chocolate, patchy. Sarap na chocolate yun. Naku, bigyan mo pa ulit ng patchy, sigurado. Lalong mapapalapit sa iyo. Alam niyo, marami ng ways ang mga young people today, how to do it. And I'm saying this because I'm concerned. Kapag ipinilit mo isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, masasaktan ka someday. And please do not expect that that person you think, if ever you're going to have a relationship someday, kahit na Christian, it is not a guarantee that your relationship will be successful. So, pinagpe-pray ang mabuti. Inilalapit sa Diyos. And ask those people, ask those married couples who have been in the same situation before you get involved with someone that you are saying he or she is a Christian. Buti si Christian, talagang makakasigurado ka kasi Christian na siya mula pa na pinanganak. Pero may old sinful nature din yan. Tandaan nyo, lahat tayo. Ha? Walang banal-banal, ano? Di ba narinig nyo na itong kasabihan na to? Naalala niyo ba, Dennis, yung kasabihan? Yung sa apoy huwag ilapit. Sa sandaling madikit, sa pilitang magdirikit. Ang kahoy daw babad sa tubig. Di ba? Huwag ilapit sa tubig, sa apoy. Sa sandaling madikit, alam niyo na ang mangyayari. Magdirikit. And beloved, what I'm saying this, why am I saying this? Because our church, this society is in a mess. Because many young people and couples are marrying first and foremost for the wrong reason. Ang lagi kong tinatanong, bakit mo gustong mag-asawa? Bakit siya gusto mo pakasalan? Kasi wala na akong makita eh. What? Wala ka na makita? Why would you be so desperate when you have the Lord in your life? Ano sabi ng Psalm 23 verse 1? Talaga? Wala ka na? Ang sabi ron, the Lord is my shepherd. I shall not want. When you have the Lord, you're complete. But, Pastor, kailangan mo na talaga ng someone eh. Di continue to pray. Pero hindi natin pangungunahan ng Diyos. Men, ganun din. Although tayo nag-initiate, I need to give you an admonition. Make sure na kung talagang siya yung ipinagpe-pray mo, huwag ka nang titingin sa iba. Because it will be unfair. Ngayon, kung hindi ka sigurado, di huwag kang mag-commit. Ipag-pray mo lang, ipag-pray mo. At kung talagang matindi na ang tibok ng dibdib, luptup, ikaw na nga. Pinag-pray yan eh. At saka isa pa, men, kung kayo maniligaw, di ba dapat magpapaalam muna kayo sa mga magulang? Ha? Amen? Amen? Nauuna yung ating ganda niya talaga eh, kasi baka mawala pa eh. Hindi. Mas madali sa atin yung kasi tayo nag-i-initiate. Tama? Men. Pero, use that privilege for a greater cause. And it must be done in a right manner. That, may mga magulang ito. Siguro, bago mo siya lalapitan, una sa Panginoon. Kung nandito yung mga magulang, lapitan mo yung mga magulang,
Kung wala yung tatay, yung nanay, yung tatay. Kung wala, meron siyang pangalawang magulang. Sino yun? Look at me. May spiritual father eh. Di ba? Kasi kailangan natin ng gabay. Kaya, pag kayo nagkapamilya, nagkaanak kayo, at lumabas na yung mga anak nyo, ang gulo ng family. Because mali yung premise. Why do you want to have a family? Because I want to get married. I want to have children. What else? I want them to have a good life, a wonderful future. What else? Yun lang. Kapag yun lang ang sagot mo, you're not ready to get married. Kahit 60 years old ka na, you're not ready. You're going to get married because you want to build a godly heritage. If that is not your goal, please, wag muna. Mag-aral muna tayo ng salita ng Diyos. Grow in the Lord. And someday you will meet yung best na inilaan para sa'yo. Kasi kung hindi, darating yung second best, third best, and no less. Or less than pa. Kaya it is important that we look into the Word of God and we follow the admonition of God's Word.